Ano nga ba ang pinakamagandang paraan para malampasan ang addiction sa pornography at masturbation? At paano mo maibabalik ang normal na kondisyon ng isip mo pagkatapos ng matagal na exposure dito? Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung ano ang posibleng pagdaanan mo sa unang 100 days ng NoFap at bibigyan kita ng mga practical na paraan para mas maging madali ang journey mo. Pero bago ka magsimula, kailangan mo munang baguhin ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa NoFap. Maraming lalaki ang iniisip na ang NoFap ay tungkol lang sa bilang ng araw na hindi ka nagmamasturbate. At kapag nag-relapse ka kahit isang beses, iniisip mong kailangan mong bumalik sa zero. Pero hindi ganun kasimple ang utak. Habang binabago mo ang isang habit, unti-unti ring nagbabago ang mga connection sa utak mo. Kaya kahit mag-relapse ka pagkatapos ng ilang araw, hindi ibig sabihin na nawala lahat ng progress mo. Halimbawa kung isang buong buwan kang umiwas sa masturbation, tapos isang araw bigla kang nag-relapse, at pagkatapos ay bumalik ka ulit sa healthy routine, mas mahalagang tingnan ang overall progress mo kaysa isipin na balik zero ka na naman. Kaya imbes na bilang lang ng streak ang sinusubaybayan mo, mas magandang tingnan mo kung gaano karaming araw ang naging successful ka. First 24 hours. Ngayon, pumunta tayo sa unang 24 oras. Ito ang araw na nagdesisyon kang huminto. Sa unang araw, kadalasan ay mas madali dahil mataas pa ang motivation mo. Excited ka, determinado ka, at pakiramdam mo kaya mong baguhin ang habit na ito. Pero kahit mataas ang motivation mo, posible pa ring magkaroon ng temptation. Kaya may 4 na simpleng bagay kang pwedeng gawin. Una, magsimula sa araw na may maraming gagawin ka. Halimbawa, Monday, kung kailan babalik ka sa trabaho o school. Pangalawa, pagkatapos ng trabaho o school, makipagkita ka sa mga kaibigan o pamilya. Iwasan mong umuwi na wala kang gagawin at mag-isa kang nakahiga buong araw. Pangatlo, tapusin ang araw sa physical activity. Pwedeng workout, pagtakbo, paglalakad, o kahit anong activity na makapagpapagod sa katawan mo. At pang-apat, bawasan o iwasan muna ang social media, lalo na ang mga platform na madalas magpakita ng sexual content. Ang mga paraang ito ay hindi direktang nag-aalis ng addiction. Ang purpose lang nila ay panatilihin kang busy at bawasan ang pagkakataong matrigger ka sa unang araw. Ang Day 2 at Day 3 ang danger zone. Pero habang lumilipas ang mga araw, papasok ka sa tinatawag nating danger zone. Para sa maraming tao, isa sa pinakamahirap na bahagi ang Day 2 at Day 3. Bakit? Dahil hindi sapat ang simpleng distraction para tuluyang mabago ang isang habit. Pwede kang mag-workout, pwede kang makipagkaibigan, pwede kang manood ng motivational videos, pwede ka ring gumamit ng porn blocker sa cellphone o computer. At pwede mong sabihin sa sarili mo na, hindi ako susuko. Pero may limitasyon ng willpower. Kapag lagi mong nilalabanan ang urge gamit lang ang lakas ng loob, darating ang punto na mapapagod ka rin. Kaya may mas magandang paraan. Sa halip na pilitin mong labanan ng urge, pag-aralan mo kung saan ito nanggagaling. Magkaroon ka ng maliit na notebook or notes sa cellphone. Sa tuwing makakaramdam ka ng matinding urge, isulat mo. Nasaan ka? Anong oras? Ano ang ginagawa mo? Ano ang nararamdaman mo? At ano ang nangyari bago dumating ang urge? Pagkatapos ng ilang araw, balikan mo ang mga isinulat mo. Baka mapansin mong may pattern. Halimbawa, lagi kang natitrigger kapag bored ka, o kapag mag-isa ka sa kwarto, o kapag stressed ka, o kapag malungkot ka, o kapag matagal kang gumagamit ng social media. Diyan mo makikita ang tunay na trigger ng habit mo. At kahit mag-relapse ka sa Day 2 or Day 3, may natutunan ka pa rin. Hindi ibig sabihin na walang saysay ang ginawa mong effort. Nalaman mo kung ano ang nagtutulak sa'yo pabalik sa dating habit. At kapag alam mo na ang trigger, mas madali mo na itong mapaghahandaan sa susunod. Ang Day 4 hanggang Day 7. Ngayon, pumunta tayo sa Day 4 hanggang Day 7. Ito na ang unang buong linggo. Sa stage na ito, maaaring magsimula mong mapansin ang iba't ibang pagbabago sa katawan, mood, at sexual urges mo. Pero mahalagang tandaan na hindi pare-pareho ang experience ng bawat tao. May mga taong mabilis makaramdam ng pagbabago, may iba naman na halos walang napapansin. At may ilan na maaaring makaranas ng temporary changes sa kanilang sexual desire. Kung matagal kang exposed sa pornography at masturbation, maaaring napansin mo na rin dati ang ilang pagbabago sa sarili mo. Halimbawa, mas kaunti ang excitement sa normal na romantic interaction. O pakiramdam mo ay kailangan mo ng mas matinding stimulation para ma-excite. Sa ibang lalaki, maaari ring magkaroon ng problema sa sexual performance. Pero kung nakakaranas ka ng tuloy-tuloy o seryosong problema sa erection o sexual function, huwag mong isipin na NoFap lang ang solusyon. Mas mabuting kumonsulta sa qualified healthcare professional dahil maraming posibleng dahilan ng ganitong problema. Ang mahalagang punto dito ay ito. Huwag mong isipin na kailangan mong ayusin ang lahat sa loob lamang ng ilang araw. Ang pagbabago ng isang matagal ng habit ay proseso. Day 7 hanggang Day 30, flatline. Pagdating sa Day 7 hanggang Day 30, may isang bagay na maaaring maranasan ng ilang tao na tinatawag na flatline.
Ano ito? Sa simula ng nofap, maaring mataas ang sexual urges mo. Parang lagi kang naghahanap ng stimulation, pero pagkatapos ng ilang araw o linggo, biglang bumaba ang sexual desire mo. Parang nawala ang interest mo at dito maraming tao ang natatakot. Maari mong isipin, normal ba to? May problema ba sa akin? Ganito na ba ako habang buhay? At dahil dito, maaring matukso kang bumalik sa pornography para lang subukan kung gumagana pa rin ang sexual response mo. Pero huwag mong gawing dahilan ng takot para bumalik agad sa dating habit. Ang pagbabago ng sexual desire ay maaaring mangyari sa iba't ibang dahilan at hindi dapat automatikong isipin na bahagi ito ng healing process. Kung pansamantala lang at wala namang ibang problema, obserbahan mo muna ang sarili mo. Pero kung matagal kang walang sexual desire o nakakaranas ka ng paulit-ulit na problema sa erection, mas mabuting magpatingin sa doktor. Ang pinakaimportanteng bagay sa stage na ito ay huwag kang mataranta. Hindi mo kailangang subukan ang sarili mo gamit ang pornography. Day 30 hanggang day 100. Pagdating sa day 30 pataas, dito na maaaring magsimulang maging mas stable ang bagong routine mo. Hindi ibig sabihin na eksaktong day 30 ay biglang magbabago ang lahat. Walang magic number, pero habang tumatagal kang malayo sa pornography at unti-unti mong binabago ang lifestyle mo, mas nagkakaroon ka ng pagkakataong makawala sa dating cycle. Sa halip na nakatuon ka sa pornography, mas marami kang oras para sa tunay na buhay. Para sa trabaho, para sa exercise, para sa pamilya, para sa mga kaibigan at para sa sarili mo. Habang tumatagal, maaari mong mapansin na mas nagiging confident ka dahil may isang bagay kang pinatutunayan sa sarili mo, kundi ang kaya mong kontrolin ang sarili mong behavior. At kapag lumalakas ang self-control mo, maaari rin itong makatulong sa ibang bahagi ng buhay mo. Mas nagiging disiplinado ka sa workout. Mas kaya mong tapusin ang mga bagay na sinimulan mo. Mas kaunti ang oras na nasasayang. At mas nagiging aware ka sa mga bagay na tunay na mahalaga sa'yo. Ang buong journey. Kung susumahin natin ang journey, sa day 1, mataas ang motivation mo. Sa day 2 at 3, kailangan mong tuklasin kung ano ang mga trigger mo. Sa day 4 hanggang 7, patuloy mong binabago ang routine at lifestyle mo. Sa day 7 hanggang 30, maaring magkaroon ng pagbabago sa sexual urges o desire mo. At mula day 30 pataas, ang goal ay hindi na lamang ang pagpapanatili ng streak. Ang tunay na goal ay magkaroon ng bagong lifestyle. Dahil kapag umabot ka sa puntong iyon, hindi na dapat umiikot ang buhay mo sa tanong na, anong araw na ako? Ang mas magandang tanong ay, anong klaseng tao na ako ngayon? At dito nagsisimula ang pinakamahalagang bahagi. Hindi na lang ito tungkol sa nofap, tungkol na ito sa pagbabago ng paraan ng pamumuhay mo. Ang day 100 at higit pa, lifestyle change. Pagdating mo sa day 100 at higit pa, ang pinakaimportanteng pagbabago ay hindi na tungkol sa bilang ng araw na hindi ka nagmamasturbate. Ang goal na ngayon ay gawing bahagi ng lifestyle mo ang mga bagong habits na nabuo mo. At may 3 pagbabago na maaaring mapansin mo habang tumatagal. Una, magbabago ang paraan ng pagtingin mo sa mga babae. Kapag nasanay ang isip mo sa pornography, maaaring masanay kang tingnan ang mga babae bilang source lamang ng sexual stimulation. Pero habang lumalayo ka sa ganitong content, maaari mong simulang makita ang mga babae bilang ordinaryong tao. May sariling personality, may sariling problema, may sariling pangarap at may sariling buhay. Hindi mo na sila kailangang tingnan bilang mga taong dapat mong makuha o mapahanga. Mas natural na lang ang pakikitungo mo sa kanila. At dahil dito, maaari ring maging mas relaxed at confident ang pakikipag-usap mo. Pangalawa, hindi mo na kailangang pilitin ang confidence mo. Sa simula, maaaring lagi mong iniisip kung paano ka magiging confident, paano magsasalita, paano kikilos, paano haharap sa ibang tao. Pero habang mas natututo kang kontrolin ang sarili mong habits, unti-unting tumataas ang tiwala mo sa sarili. Hindi dahil may magic na nangyayari sa katawan mo, kundi dahil nakikita mong kaya mong gumawa ng desisyon at panindigan ito. Kapag sinabi mong babawasan mo ang isang habit, ginagawa mo. Kapag sinabi mong magwo-workout ka, ginagawa mo. Kapag may temptation, natututo kang hindi agad sumunod dito. At ang maliliit na victories na ito, unti-unting nakakadagdag sa self-respect mo. Pangatlo, mas nagiging meaningful ang mga simpleng bagay. Kapag hindi ka na palaging naghahanap ng instant stimulation o validation, mas nagkakaroon ka ng oras para sa ibang bagay. Mas napapansin mo ang mga kaibigan mo. Mas na-appreciate mo ang pamilya mo. Mas nakakapag-focus ka sa hobbies mo. Mas may energy kang gamitin sa trabaho o pag-aaral. At mas nagiging interesado kang pagbutihin ang sarili mo. Hindi ibig sabihin na biglang magiging perfect ang buhay mo. Hindi rin ibig sabihin na mawawala lahat ng problema mo. Ang punto ay, hindi na pornography o masturbation ang kumokontrol sa oras at attention mo. At ngayon, meron ka ng mas malinaw na idea kung ano ang pwedeng pagdaanan sa unang 100 days. Sa simula, motivation ang kailangan mo. Pagkatapos, kailangan mong maintindihan ang mga trigger mo. Kailangan mong baguhin ang environment at routine na nagtutulak sa'yo sa dating habit. At habang tumatagal, kailangan mong gumawa ng lifestyle na hindi na nakadepende sa pornography. Dahil ang tunay na goal ay hindi lamang magkaroon ng mahabang streak.
Ang tunay na goal ay magkaroon ng kontrol sa sarili mo. Hindi mo kailangang maging perfect. Kung madapa ka, matuto ka kung bakit nangyari. Alamin mo kung ano ang nag-trigger sa'yo. At pagkatapos, bumalik ka sa tamang direksyon. Huwag mong isipin na isang relapse ay burado na ang lahat ng progress mo. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa mo pagkatapos. At habang tumatagal, ang dating habit na paulit-ulit mong ginagawa ay maaaring mapalitan ng mas healthy na routine. Sa huli, hindi na tanong ang ilang araw na akong nofap. Ang mas mahalagang tanong mo na ay, mas kontrolado ko na ba ang sarili ko kaysa dati? Dahil kapag ang sagot ay oo, doon mo malalaman na hindi lang strict ang nabago mo. Ikaw mismo ang nagsisimula ng magbago.